ang nakuwang shabu ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. Napansin ng ating mga kababayan o mga netizen na mukhang kinukuts umano ni Pangulong Marcos itong bagitong pulis habang nagsasalita. At isa po sa nakapansin mga kababayan po natin ay walang iba kundi itong si Ka-Eric na ayon sa kanya mukhang kahina-hinala umano itong nahuling halos 2 toneladang droga. At ang sabi ng iba, ito umano ay bagong gimmick lamang. Naku po mga kababayan po natin, totoo kaya ang napapansin ng ating mga kababayan. So panoorin natin muna ang video bago ang reaksyon ni Ka-Eric at ni Doktora Lorin Batoy. You start asking questions, sasabihin, I'll warn you, he cannot talk about operational detail. Pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But sa training sa military, saka sa police, walang training para makakaharap sa press. Ang nakuwang shabu ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan? That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,200 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po itong madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun saan nanggaling ang droga. Ang profile ng driver, mga kabayan, ay isang dating kanyang identity po ay ibinulgar nga ni ayan, okay, ni Sas Ruganda, Rugando, mga kababayan po natin, ano? Ang tunay na identity nitong driver o mano. Ito po ha. Okay? So kita po natin ang katawan, mga kababayan po natin. Napakasulit po ang katawan nitong driver. So isang gym instructor. So ang kanyang pangalan umano nitong driver ay si Ajalon Michael Manas Sarati. He is the driver of the 13th B Shabu staff in his van caught in a police checkpoint in Batangas. At ayon dito sa sinasabi, itong sinasabi ni Sasay base umano mga kababayan sa kanyang interview, na nirentahan siya umano ng hindi niya makakilalang tao ng ang kanyang van ay nirentahan ng 6,000 pesos umano, which is hindi niya umano kilala ang nagrenta sa kanya at hindi niya rin alam yung ikakargang package umano sa kanyang van. Siya po umano ay isang famous CrossFit trainer na interview pa nga umano sa spot.ph, so may link na binigay, at ang kanyang mga kliyente ay mga PB players and celebrities sa kanyang CrossFit trainer na negosyo, mga kababayan po natin, at mayroon din siyang food business. So sa kanyang profiles, mga kababayan po natin, mukhang hindi niya naman umano kailangan ayon kay Sasa na tumanggap ng 6,000 para lang sa ganitong klaseng transaksyon. At ang kanyang identity na bilang isang dating sundalo nga po, dating US Army po, parang mukhang hindi ka naman ata papayag umano na hindi alamin kung anong ikakarga sa'yo. Lalong-lalo na ang sobrang dami. So sa packaging pa lang, pag kinarga sa iyong van, parang magdududa ka na kung anong klaseng white substance na nakalagay sa mga sako ang ikakarga sa iyong sasakyan. At sobrang dami. Dahil ang capacity umano nitong van ay halos 2 tonelada lamang. Tapos ang kinarga sa kanya is 1.8 umano na kalaunan ay binawi at sinasabing 1.4 na lang. So dahil marami nga nag-question kung paano makakayanan ng isang van ang ganong klaseng bigat na sobra sa kanyang limit po umano. Nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun ang presidente, ipinakita na ang driver, di nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalokohan po ito.
Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number 3, Dahil totoo nga naman, kung hindi pa nahuli itong mastermind, tapos nagpa-presko na kayo, di nakatakas na. na punto. Halos hindi alam ng pulis kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag, at parang sinasabihan siya, o uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang? Binigyan Bagong baby ni BBM. Hiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. Grabe, talagang, ano na talaga, si Doc Loren, So, budol na talaga ang tawag niya dito kay Pangulong Marcos. Dati, mahal nating Pangulo. Ngayon, budol na ang kanyang tawag. So, sadyang nagbago na talaga ang kanyang pagtingin at pananaw dito kay Pangulong Marcos. Lalo-lalo na kung nung ipinakulong sila at tinanggalan pa ng prangkisa itong isiminay. At yung kanilang programa, wala na. Bago na ito, mga kababayan natin. No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung saan napakaraming butas. You mean to say, a 13 billion worth of shabu na haul, no, na dinadala ninyo, iisa lang ang tao, wala man lang resback, wala man lang motorsiklo na sa harap, at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, Yun nga po ang nakaduda po mga kababayan po natin. Walang checkpoint, walang backup. Sadyang idinaan sa checkpoint. please. Na walang lisensya. Ma'am, wala Yeah. siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's Nakakatawa Wala pang driver license. Pero, Filipino-American. Dating US Army. license, para ako ninja. Nagtatago talaga Tapos ang ako. kargada mo, Oh. 2 tonelada ng shabu. Ang karga ko lang nun, Coke. Hindi cocaine na, Coca-Cola. Pero Di po ba mga kababayan po natin, US American, American citizen, US Army, mayroon siyang van, pinaparintahan niya ng 6,000, magdadrive siya, tapos wala siyang driver license. Grabe. ito, you're insulting our intelligence by telling us that a 13 billion worth of shabu was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan. At sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. Doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang So, matitechnical ito. yeah, ginalaw siya talaga. Kasi nung time ni PRRD, sumasama ako sa mga, just to cover it, di ba, yung communications. And from the communications perspective, I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower-ranking police officer. Meron pa siyang mga disclaimer na gano'n. Patapik-tapik May pa siya. patapik-tapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa military. Kailan ka naging sundalo? Di ba? Huwag kang makihanay sa mga totoong bayani namin. Sundalong Hindi ka kanin. bayani, drug addict ka. Okay? So, and then now, he's saying pa, no, you know what worries me, what's really interesting to me, Eric, mga kababayan, is this product, no? Itong video product na ito was made by an ordinary citizen. And what is it? It's ridiculing this president, no? Pinagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa 2 taon na pagpapabaya niya sa taong bayan, and yung indifference niya, yung pagsisinungaling niya, yung panloloko niya, na nag-plummet ang trust ratings niya. So, kung ano sinasabi niya dyan, pinagtatawanan siya, no? So, and there are so many questions that come to mind, no? Ito yung nahuli. That I hear and monitor, no? Ito yung nahuli. Ang Paano pangalan niya, ba ma'am, hindi Michael nahuli? Sarate. Never heard. And he's a US soldier pala. Oo. No? Tapos, And then, makikita mo, ma'am, Frank, brothers, can you show that? Makikita mo ang picture o ang itsura ni Bongbong Marcos, hindi siya seryoso sa ganitong 2 toneladang shabu na nakuha, Yeah. at parang patawa-tawa siya, na natutuwa siya, na parang nililibang-libang niya ang mga tao. Hindi pa ang nangunguna sa ganitong kalokohan at napakalaking pag-iskandalo sa mamamayang Pilipino. Ang nakasusulasok dito, yung pamamalitika niya, no, over a topic that's so serious and that has affected our lives and that we know, no, right now, ramdam namin that the drug problem has worsened under the watch of this drug addict president. No, so, yung pamamalitika niya, no, the lines that he said, it's a bloodless, no shots were fired. I mean, it's so obviously against PRRD. He's throwing shade, no, kay PRRD.
over a drug war where 88% of Filipinos Approved. approved of. And diba? supported. And supported, and now they're so angry at him, they're so enraged at him, because now we don't have the peace that we had during PRRD's time. And even me personally, I'm so afraid because I see the trucks, no, the way they drive, and my children are drivers, and So, yan nga po mga kababayan po natin, isamarin na po natin itong sinasabi ni Doc Loren, mukhang bumabalik na umano ang droga sa dami ng pumapasok sa ating bansa. At actually mga kababayan po natin, hindi lang ito magtatapos kung sino po itong mga mastermind ng napakaraming shabs na ito o polboro na ito. Dahil ang sabi ni Pangulong Marcos ay hindi daw niluto or galing sa ating bansa. Galing daw ito sa ibang bansa na pinasok sa atin. So ang tanong, saan ito dumaan? Sino ang mga custom po na in charge na dinaanan? At bakit nakapasok ito sa ating bansa? Mga kababayan po natin. Sino yung mga bantay dyan? Anong nangyari sa intelligence po? Na napakalaking budget ng ating gobyerno dyan sa Bureau of Custom, sa PDEA. Bakit nakapasok ito sa ating bansa? At napakadali lang po nila i-transport. Kinarga sa isang van na hindi secured, isang driver, idinaan sa checkpoint. Ganun lang kasimple po. So, ang mga ganitong klaseng nangyari sa ating bansa, ipatunay umano na dumadami na talaga at lumalakas na ang bitahan nitong illegal na droga. Sana po mga kababayan po natin, ito ay hindi totoo at mga speculation lamang ng ilang mga analyst gaya nito ni Ka-Eric at ni Dr. Loren. Pero mga kababayan po natin, kayo po ba? Hindi po ba kayo nagduda sa naging interview at sa strategy at sa nangyaring ito kung paano ganun na lang kadali nahuli itong halos 2 toneladang shabs o pulburon ng napakasimpleng checkpoint lamang. Walang monitoring, walang bypass, basta nahuli lang o nagpahuli lang. Ano po ang inyong komento mga kababayan patungkol sa isyung ito? Maraming salamat.